Magandang oras at magandang buhay sa lahat ng ating mga katiats mga kababayan. At ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga ginto na ipinuslit noong rehimen ni Pinoy Benigno Aquino III. Ito yung 3,500 metric tons of solid 99.99 finest gold bars ng Central Bank of the Philippines. Paano ba naipuslit ito at sino ang nagpapuslit nito at sino ang nakinabang? Atin panoorin ang bidyong ito. Ayon naman sa mga complainant ng gold shipment case, maglalabas pa sila ng mga dagdag na ebidensya at dokumento upang pagtibayin ang kanilang akusasyon. Sa abot aking nalalaman, tsaka nalaman ko sa kaso, harap ako. Actually yun, totoo yun. Nasa Spain nga yung gold bars eh. Mismo ang Transnational Anti-Organized Crime Intelligence Group o TAOC-IG ang nakakuha ng mga dokumento na nagpapatunay na totoo ang umano'y shipment ng 3,500 metric tons ng ginto na idiniposito sa Bank of Thailand. Matatanda ang noong nakalipas na linggo inireklamo sa Office of the Ombudsman si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III at 6 na iba pa kaugnay ng umano'y shipment ng 141 billion US dollars na halaga ng ginto patungong Thailand. Kabilang din sa inireklamo sina dating Justice Secretary at ngayon ay Senator Laila de Lima, dating Interior Secretary Manuel Mar Rojas II, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Amando Titanco Jr., dating Finance Secretary Cesar Purisima, Treasury Department Chief Dealer Lorelei Fernandez at Senador Franklin Drilon. Grabe ang dami-daming na-involve na tao para ipalabas lang ang ginto na yun sa bansa. At bakit nga ba ilalabas yun? Bakit hindi na lamang ito paghahatian itong 6 na tao? Di ba? Kasi mayroong nangangailangan ng gintong yun. Kailangan yun. At sino ang nangangailangan? Malalaman natin sa dulo ng bidyong ito. Napaka-importante talaga ng Philippine Gold para sa bansa na pinakamakapangyarihan sa mundo. Ilang beses na ba na hiniraman tayo ng bansang yon? Sa panahon ni Apo Lakay ay nanghiram din sila ng napakalaki. At sa panahon din ni Pinoy ay nanghiram sila. Pero yung naiwan diyan sa basement, yung 4,000 yan 4,000 metric tons of gold bars yan. At ang nailabas ay 3,500 lamang. Ibig sabihin, meron silang itinira na 5,000 metric tons. Ang problema niyan, baka pinagati-atian itong 5. Di ba? Tig-1 tonelada sila. Kaya kung ating tingnan ngayon, ang ating gold reserve na nariyan sa Central Bank ay nasa 220 tons na lamang. So hindi umabot ng 5,000 tons. Ibig sabihin, mayroong gumamit sa mga Pilipino. Mayroong nagnakaw. Kasi dapat 5,000 pa ang naiwan. So ninakaw ang 4,000 mahigit. 4,000 tons. Kasi ang ipinuslit ay 3,005 at hindi natin alam kung naibalik na ba yun. Ito pala ay ginamit sa pagprinta ng 3,000 trillion, 3 trillion dollar paper bills. 3 trilyonis na dolyar na papel. Hindi kasi pwedeng magprinta ng banknotes ng papel kung wala itong backup na gold. Kaya tayo sa Pilipinas, hindi tayo makapagprinta ng maraming salapi kapag wala na tayong backup gold. Kaya kailangan natin ng backup gold para makapagprinta tayo ng maraming pera. Sana may balik na sa atin yun, 3,500 metric tons. Totoo talaga na ang sabi ni Marcos ay nag-iwan siya ng 4,000 metric tons sa safe vault ng BSP, ng Bangko Sentral, noong lumipad siya papuntang Hawaii, 1986. Kaya sa pag-alis niya, meron pang laman ang safe vault. Yun ang ating gold reserve na 4,000 metric tons. At sa ngayon ay nagiging 3,500, inilabas, baka hindi na makabalik, at ang naiwan sa ating gold reserve ay 220 tons na lamang. At nagbinta rin doon, bago lang, di ba? Si PBBM ng 20 tons,
So mayroong naiwan na 200 tons na lang. Pero yung bininta na yun, klaruhin lang natin ni PBBM, ay ginamit yung pera para sa proyekto natin sa Pilipinas. At hindi naman masama yan kasi yung ama naman niya, si FM, ang talagang naglagay niyan sa Central Bank. Yung 4,000 metric tons ay si FM ang naglagay niyan sa safe vault ng Central Bank. Kaya utang natin kay FM ang malaki nating gold reserve. Halos pangatlo pala tayo sa gold reserve eh. Kaya lang, nakaw ng nakaw, kaya nawawala. Okay, patuloy tayo sa video. Sa eksklusibong panayam ng UNTV, iginiit ng Director General ng Transnational Anti-Organized Crime Intelligence Group na si Dr. Galma Arcilla na hindi peke ang mga hawak nilang dokumento. Ay hindi pwede maging piki yun dahil may mga taga-Central Bank po tayo na nakatayo mismo dyan at handang ibuyagyag yung lahat. Kaya lalo pa namin palalakasin at ibibigay namin yung mga ebidensya pa rito. Iginalungkot naman ni Arcilla na may opisyal ng isang ahensya ng pamahalaan na hindi sumuporta sa kanilang National Anti-Graft and Corruption Summit ngayong araw kasunod ng paglabas ng issue ng gold shipment. Kaya nga lang, nung ilabas po namin ito, may isang agency, halimbawa ilinabas namin ito, halimbawa nag-file ng kaso si Atty. Perito. Tapos saka naman lumabas yung advisory do sa mayor na huwag kong matindi ito. Grabe talagang totoo. Totoo yan na may inilabas. Pero hindi yun na inilabas para ilagay ni Pinoy sa kanilang mga bulsa, silang 5. Inilabas yan dahil request ng makapangyarihang bansa sa buong mundo para makapagprinta sila ng mas maraming pera. Yun pala ang katotohanan yan. Ang problema kung naibalik na ba yung ginto na yan? O baka nandun pa rin sa idinagdag sa gold reserve ng bansa na yan. Baka hiniram na naman for life. Di ba? Katulad ng hiniram kay Marcos, parang hiniram na for life, hindi na natin makuha. At yun pa rin na bansa ang humiram. Grabe talaga ang utang nila sa Pilipinas. Kaya nga ay bigay na lang sila ng kahit anong surplus eh. Bigay sila ng mga eroplano, ng mga warship dahil sa napakalaki ng utang na loob. Okay, atin mo na pakinggan itong pangalawang ulat ito eh, pangalawang report galing sa PTV News na nagpapatunay na mayroon ng shipment of gold na nangyayari sa panahon ni Pinoy. Former President Noynoy Aquino faces yet additional criminal complaints. Plunder and graft charges were filed before the Office of the Ombudsman against Aquino and 6 others in connection with the alleged illegal shipment of $141 billion worth of gold bars to Thailand. The charges were filed by the Integrated Bar of the Philippines member Fernando Perito and former Bangko Sentral ng Pilipinas examiner Rogelio Cantoria. Aside from the former president, also charged were former Justice Secretary, now Senator Leila de Lima, former DILG Secretary Mar Rojas, Senator Franklin Drilon, BSP Governor Amando Titanco Jr., former Finance Secretary Cesar Purisima, and Treasury Department Chief Dealer Lorelei Fernandez. Ayan, ang dami talagang na-involve sa pagpuslit ng ginto na yan. At talagang totoo yan, marami ang nagpapatunay na totoong may inalabas talaga yung gold reserve natin na 3,500 tons. At ang last stopover niyan ay Spain. And then nahuli daw yan doon sa Switzerland eh. Doon na nakitang ideposito na naman sa Bank of Switzerland. Ang tanong ngayon, nasaan na yan? Bakit 220 tons na lang ang ating gold reserve at hindi na 3,500 or dating 4,000 metric tons? Nako, sana naman in the future ay may balik na yan sa Pilipinas kasi hiniram eh. Para makapagprinta ang Amerika, sabihin na natin, makapagprinta ang Amerika, kailangan ng Amerika ng ating backup gold na 3,500 metric tons. Kasi ang gold reserve sa Amerika ngayon ay 8,500 na lang eh.
8,500 metric tons. Kaya kailangan ng Amerika ng pandagdag na gold reserve para makapagprinta sila ng maraming banknotes or maraming dolyar na papel. Marami ang nagtanong sa ating mga kababayan kung nasaan napunta ang 3,500 metric tons na gold reserve ng Central Bank. Well, ito ngayon ang pinaka-eksaktong sagot. Ito pala ay ginamit ng isang, ganun pa rin na tao, yung makapangyarihang tao sa buong mundo. So, 3,500 tons of Philippine gold bars unlawfully shipped out but for whose benefit? Okay, so ito yung tanong. Sino nga ba ang nag-benefit nito? The Philippines is rocked again by another scandal involving the previous administration of Benigno Aquino III for having illegally shipped out 3,500 metric tons of 99.9% pure gold bars with estimated value of $141 billion. $141 billion to out from the Bangko Sentral ng Pilipinas safe vault. The said amount of gold were used to back up the printing of 3 trillion US dollar paper currency. Well, ito na yun. Ito na yung dahilan. Ibig sabihin, mayroong nag-utos kay Pinoy na ilabas ang mga gold bars na yun para gawing backup. Hindi kasi pwedeng magprinta ng dolyar kung walang backup gold. Kasi 3 trillion dollars ang iprinta nila na papel na US bank notes. Kaya yung ginto sa Amerika, yung gold reserve nila ay 8,000 metric tons. So ang atin ay halos kalahati, 3.5 3,500. Halos kalahati pala tayo ng gold reserve ng Amerika. Kaya hiniram sa pangalawang pagkakataon. Sa panahon ni Marcos ay hiniram din, di ba? Yung Marcos Gold. Ito naman yung talagang naiwan lang diyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas na sadyang iniwan ni Marcos noon sa safe vault under the basement of Central Bank. Hindi na yung ginalaw ni Marcos. Talagang iniwan yun para sa Pilipinas. At ang naglagay naman niyan dyan ay nailagay yan sa panahon ni Ferdinand Marcos. Kaya utang din natin sa kay Marcos ang gold reserve natin. Kaya ito talagang ipinuslit pala ni Pinoy sa utos ng makapangyarihan tao para magprinta ng dolyar. All the personalities allegedly involved are denying participation. Of course, i-deny mo yan. Saying that the documents presented so far are spurious. However, the Transnational Organized Crime Intelligence Group, the TAOC IG, investigating the illegal shipment during the previous administration of Pinoy, strongly disagrees. One witness under the custody claims that a part of the said hoard are now in Spain. Nevertheless, more central bank insiders are ready to supply additional evidence and stand direct witness to the crime. Totoo talaga pala ito. What is very peculiar about this gold smuggling is it done through Centennial Energy Company Limited sa Thailand. Ang daming koneksyon para lang mailabas. What is an energy company has to do with gold or any other sovereign assets for that matter? At yun pala ang katotohanan sa pag-ship out nitong 3,500 tons of Philippine gold bars galing sa ating Central Bank of the Philippines. Dahil ginamit pala as pang-backup sa pagprinta ng $3 trillion paper bills, US dollar bills ng Amerika. Kaya nangungutang na naman ang Amerika sa atin, utang na loob. Kaya pala bigay ang Amerika ng kahit ano sa atin, di ba? Pambayad sa utang na loob. Kasi ilang beses na ba na sinalba natin ng kanilang ekonomiya sa panahon ni Marcos nang hiram din sila ng ginto.
para back up sa kanilang pagprinta ng kanilang pera, ng kanilang fiat money na tinatawag. Sa panahon ni Pinoy ay ganun din. Nanghiram din sila. Ang problema ngayon, nasaan na kaya yun, no? Ang huling daw ay sa Spain. Sa Spain, ang huling stopover ng mga gold bars na yun. At sa palagay ko ay nasa secured facilities na yun sa ngayon. Kung hindi man yun na ibalik sa safe vault ng Central Bank, ay of course, nandun yun sa pinaka-safe na lugar sa nanghiram, di ba? Ano sa palagay niyo mga katiyats, mga ka-good news? Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat at sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat.